Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Back to the Scriptures. Sa mga bago pa lang pong hanap ng programang ito, ang programang pong ito ay tumatalakay ng mga katotohanan na nagmumula po sa Biblia. Ito po ang inyong lingkod, Sister Sheila Torrio, at kasama po natin si Brother Ronald Tubidos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid na sa amin po ay sumusubaybay sa programang Back to the Scriptures na inyo pong palaging sinusubaybayan tuwing araw ng linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng gabi. Dito lamang po sa DWBL. Dalangin po namin na nawa ay makakasama namin kayo sa loob ng isang oras at pagpalain kayo sa atin pong gagawing pag-aaral ngayong gabi. Yes, Brother Ronald, gamit natin ng bago nating camera ngayon. Maraming salamat po sa mga nag-sponsor. Oo, isang malaking tulong ito, no? Kaya medyo maninibago kayo, medyo professional na ang ating video. At nakikita na natin talaga yung ating sarili sa screen, ano? Hindi dati kasi webcam lang. Oo. Hindi kaya dati nangangapa tayo, hindi natin alam kung ano na itsura, kung buo pa ba yung ulo natin o putol na. Kaya purihin natin ang Panginoon sapagkat napakabuti niya at talagang kundi dahil sa Kanya at sa tulong ng mga kapatid natin, hindi natin mararating to. At kung meron po kayong mga katanungan sa mga i-discuss po, itatalakay po natin ngayong sa oras na ito, maaari po kayong tumawag sa ating linya ng telepono. Number is 631-2647, 631-2647 at 631-2646. Or mag-text po sa 0923-424-7330. Ulitin ko po, 0923-424-7330. At Brother Ronald, meron kaya mga babatiin bago ako magpasalamat sa ating mga sponsors? Yes. Oo, syempre. Gusto kong batiin yung atin pong mga kapatid, no? Na sa atin ay patuloy na sumusubaybay at tumutulong po sa ating pong ministry. Okay? Unang-una, gusto kong batiin yung aking church na pinanggalingan dyan kahapon sa Project 4, SDA Church, no? Sa may Cubao po yan, sa may JP Rizal. At napakasaya po ng aming pong pagdalaw dyan at makikita nyo ho ang kanilang mga larawan. Siyempre, as usual, ang atin pong nakaugalian, Sister Sheila, tayo po ay may picture taking sa mga church na dinadalaw natin. At sabi ko nga ay atin pong pinopost ito dito sa ating video version ng ating programa. Papasalamat ako sa invitation ni Brother Leo at yung mga kaibigan natin dyan sa Project 4. Nakikinig sila ngayon. Sana po ay pagpalain kayo ng Panginoon. Salamat sa inyong pakikinig. At noong hapon ay meron ho kami dyan na isinagawang Giving Bible Study Seminar. At napakasaya, Sister Sheila. Kaya lang talagang pinaikli talaga lang natin yung time. Maganda yung question and answer. Kaya po, alam ko marami hong nakinabang. At gusto ko rin batiin yung Sister Perla Ramos sa California, isa sa ating mga sponsor, si Brother Ariel Mission, yung kanyang pangalan. Salamat sa iyong tulong kay Nanay Virgie na taga Maipaho sa ating kapatid na yon. At ganoon din po si Brother Gerald Alvarez Rivas. Siya po nag-donate ng pantulong natin sa pambili natin ng Bible para sa ating mga interes. No? Sana po dumami pa ho yung mga taong kagaya nila na ang puso ay nasa gawain, hindi nanghihinayang na magbigay para sa gawain ng Panginoon. At ganoon din, Sister Sheila, itong si Sister Judith Palomaria ay binabati natin. Siya ay taga Saudi Arabia. At ikaw ang bumati mamaya sa sponsors natin. Sa sponsor. Sponsors, Pero meron akong isang announcement na hingi sa atin ng tulong na ating kapatid na ito. Kasi meron siyang kapatid, Sister Sheila, na matagal na niyang hinahanap for 30 years na silang walang balita. Oo. At ang alam niya ay nasa Mindanao. Pero last silang nagkita ay nasa Tagasara, Iloilo itong hinahanap niya. Ito yung kanyang kapatid, si Enario Concepcion ang kanyang pangalan. Total, umaabot ho tayo sa bandang Mindanao, kasi nandyan siya sa Mindanao. Ay sana po ay kung kilala niyo po ang pangalan na ito, ang taong ito si Enario Concepcion, ay hinahanap po siya ng kanyang kapatid na si Judith Concepcion. Na kung saan ay matagal na silang hindi nakikita. Tagasara, Iloilo po itong kapatid natin ito. Sana nasa mabuti. Matulungan natin, hanapan natin itong kapatid na ito. Okay? Okay. Atin pong pinapasalamatan ng ating mga regular sponsors. Unang-una na po ang Marquis Biscuits, sila Brother Larry and Evelyn Gubat. At ang mga kapatid natin sa Greece,
And Yan. sa Qatar, sila Jonathan Carpentero, Joey Fernandez, Edsel Batige, Jeremiah Flores Astan, Joven Rada, Hazel Siladan, Leo Warique, Emerson Molina, Edward Carandang, Judith Claros, Chris Romillas, Christy Sampaga, Nick Defino, Rodel Pumikpik, at Brother Ronald. May papasalamatan kayong tumutulong sa atin ngayon sa website. Oo, siyempre. Hindi natin kailangan makalimutan yan. Si Brother Juanito Relampagos na nasa taga-ano siya dyan sa San Pedro Church sa Crisantimum. At talagang malaking magiging tulong nito ni Brother JR. Ano? Salamat sa iyong sakripisyo at talagang sabi niya willing siyang ibigay ito sa atin ng free of charge. Kaya panalangin natin. Alam po ninyo mga kaibigan, sa next week ay darating po ang ating second year anniversary ng Back to the Scriptures. Oh, next week na pala yun. Next week na, June 12 tayo nagsimula eh. So, tamang-tama po ang launching ng ating website. Ihahabol natin by next week para makita nyo kung gaano ho kaganda at ka-informative po. Gagawin namin ang lahat ng aming best. Para lahat ng gusto nyo ma-search sa Bible, pag-aaral sa Bible, ay makita nyo sa aming bagong website, no? Ngayon ay under construction siya, pero makikita nyo siya sa backtothescriptures.org. Kaya napakadaling tandaan. Backtothescriptures.org lang. Hanapin nyo po lang po yan. At doon ay itong ating ika-second year, kaya nga sabi ko, Sister Sheila, itong ating bagong camera. In fact, itong laptop ko nasira to, tinulungan din tayo ng mga sponsors natin. Kaya talagang parang gift na nila ito sa atin, yung ating camera. Sakto. Okay, bago tayo magpatuloy, Brother Ronald, siguro manalangin muna tayo. Okay, sige po. Tayo po muna ay manalangin. Dakilan naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami ay lumalapit sa inyo. Una, pinupuri namin kayo pinasasalamatan sapagkat muli niyo pong pinahintulot na kami ay magsihimpapawid sa gabing ito sa pamamagitan ng pag-aaral ng katotohanan. Ang aming pong paksa ay tungkol po sa pagsisimula o origin of Sunday worship. Ito po ay aming tinatalakay sapagkat gusto namin na makalaya ang mga tao sapagkat sabi nga po ng inyong salita, ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Kaya Lord, salamat sa paggamit sa programang Back to the Scriptures sa purpose na ito. At ito po lahat aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so sa gabing ito mga kaibigan, tayo po ay mag-aaral at tatalakayin po natin ay isang continuation actually ito ng ating, this is the part 2, no? Paano at kailan nagsimula ang Sunday worship. Okay, so ito ay pag-aaral para po malaman natin kung ano ba talaga ang aral ng Biblia, kung ano ang sinasabi sa atin ng Panginoon, kung ano ba talaga ang tamang araw kung tayo ay sasamba sa Kanya na Kanyang ibinigay para sa ganun ay lubusan natin siyang maluwalhati. No? Ang totoo niyan, last week ay diniscuss natin sa part 1 yung 8 talata na madalas ginagamit sa New Testament na kung saan doon lumalabas o lumilitaw yung term na unang araw ng Sanlinggo. At inisa-isa natin yon. At nakita ho natin na talagang wala ho doon na malinaw na ebidensya na magsusuporta sa pagsamba ng araw ng linggo. No? Kahit na pa yung sinasabi nila na matibay na talata kagaya po sa Gawa 27, unang Korinto 16, 1-2. At ganun din, isama na natin pangsyam yung Revelation 1:10, yung Lord's Day na sinasabi na ito daw po ay Sunday na mga Bible students ay wala rin ho, napakita at napatunayan ho din natin sa pamamagitan ng ating pag-aaral na wala ho talagang basehan sa Biblia itong pagsamba ng araw ng linggo. Bagkos ang nakita natin, Sister Sheila, at pinakita natin sa ating mga kamag-aaral na nakikinig sa atin na ang talagang araw po na pagsamba, no, ay walang iba kundi ang ikapitong araw ng Sabado. At ito po ay makikita natin sa example ni Jesus, sa example ni Apostol Pablo at ng mga apostol. Kaya po ang ating pong pag-aaralan ngayon ay kung hindi pala nanggaling sa Bible yung Sunday worship, ang tanong natin ay papaano ito naging practice ng mga Kristiyano? Karamihan ng mga Christians, no? Nagsasabing sila ay Kristiyano. How come na ang Sunday ay pumasok sa Christianity? At ito ang naging most popular. Paano ito naipasok bilang bahagi ng pagsamba sa Kristyanismo? So since wala ito sa Bible, ay hindi tayo masyado gagamit ng talata except sa isa. Ang talatang aking sinasabi na aklat na pag-aaralan rin na significant ay walang iba kundi yung sa Old Testament, yung prophecy ni Prophet Daniel, Sister Sheila. Ano ho?
Kasi po, kung babasahin natin yung isang aklat na Handbook of SDA Theology, sa volume 12, page 517, ay merong sinasabi na ganito: the precise sequence of events that led to the rise of a weekly Sunday is somewhat obscure. It is clear that Sunday observance did not originate as a substitute for the Sabbath. Not until the 4th century did Sunday begin to replace the Sabbath as a rest day. Until then, the weekday Christian Sunday had been a work day with time set aside for special worship services. Ito po ang pananaw ng mga Seventh-day Adventists batay po sa mga nakaalap po naming ebidensya at mga documents, no? Kahit sa mga early history, mga early Christianity, at mga sulat ng mga mismong mga early fathers, na ang Sunday po, bagaman hindi nga ito makikita sa Bible, ay sabi nga ang mga Bible scholars po ay yung hindi nila matukoy, Sister Sheila, yung eksaktong date kung kailan pumasok yung Sunday as a day of worship, no? Tsaka yung mga pangyayari, mahirap itong tukuyin. Sabi nga ng mga scholar, it's somewhat obscure. Pero ang maliwanag po nating matetrace sa history, mga kaibigan, ay yung tinatawag na itong Sunday na ito, kung atin pong pag-aaralan isa-isa, kung yun nasubaybay yung ating pag-aaral, hindi ho siya nag-originate bilang substitute sa Sabbath keeping. Apo? Ito lamang, naganap lamang na ito ay naging kapalit, no? Yung linggo ay naging kapalit ng Sabbath keeping noon lamang 4th century, ika-4 na siglo. Doon lamang nagsimula na ang Sunday ay siyang naging substitute nitong Sabbath. No? Kaya yung, kung natatandaan po ninyo sa ating mga nakalipas na pag-aaral, yung Sunday, bagaman ito'y makikita doon during the 2nd century documents ng mga early Christian apologists, makikita ho natin na ang Sunday, hindi pa siya that time substitute sa tinatawag nating Sabbath. Ang totoo niyan, ayon sa pag-aaral ng mga scholars, itong Sunday na mas lumiwanag na ito ang naging day of worship during the 2nd century, ay extension siya actually, Sister Sheila, ng Sabbath. Okay. Ang mga early Christians, tinatanggap ito ng mga Bible scholars, ang mga early Christians from 1st century, 2nd century, until the 5th century, actually, continuous ang kanilang pag-worship aside from Sabbath. Pag sunset na ng Sabado, papasok na yung linggo, yung mga Christians na gustong mag-gather, no, para pag-usapan because they have common faith, di ba? So, nag-extend sila ng first day of the week o yung tinatawag ngayon na Sunday. So, therefore, hindi magkalaban to actually. Until the 4th century, doon totally na ipinalimot yung Sabado bilang araw ng pagsamba at ipinalit yung linggo. Oo. Kasi ang karamihan ng alam, Sister Sheila, yung nung time nung mamatay ng mga apostles ay pinalitan na kagad yung Sabado, ginawang linggo. Hindi pala ganoon ang nangyari sa history. Ngayon, gusto nating ipakita sa ating mga tagapakinig, mga kaibigan, sa inyo po, kung kayo may Bible, mas maganda isamahan niyo po kami. Alam po ba niyo, Sister Sheila, na ito pong tinatawag nating pagpapalit o yung pagbangon ng araw ng linggo, no, na mangibabaw laban sa ikapitong araw ng Diyos, na ang linggo ang naging araw ng pagsamba at ipinalimot ang Sabat. Alam niyo ba, mga kaibigan, na ito po ay inihula na sa Biblia? Bagaman marami hong mga theory o marami hong mga pananaw kung paano nagsimula yung linggo sa church. Siyempre, yung mga nagsasamba, Sister Sheila, ng araw ng linggo, sinasabi nila nagsimula ito ng 1st century, panahon pa ng mga apostol. Sinasabi lang ilan na hindi ito bilang, ito'y nagsimula during the time ng Acts 15, nung nagkaroon ng Jerusalem Council. Pero kung di man sila magkaisa sa kung kailan eksakto ito nagsimula, tiyak naman ang Biblia, Sister Sheila, pinapakita sa atin na nakahula na itong pagpapalit ng araw ng mula Sabado tungo sa Linggo, nakadetalye na sa Biblia. Ang totoo niya, pagkabinasa natin, Sister Sheila, at mga kaibigan, dito po sa aklat ni Daniel, no? Makikita ho natin, particularly dito sa Daniel chapter 7, mga kaibigan, ay meron hong panaginip si Daniel. Actually, yung panaginip po niya na ito ay may kinalaman po sa 4 na world powers o world empire, kingdoms, na babangon ng pagkakasunod-sunod mula sa Babylonia.
Di ho ba? Kaya nga magbabasahin nyo sa Daniel 7, chapter 2, verse 3. Doon sa pangitain niya, sabi sa verse 3, may nakita siyang 4 na malaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon sa dagat. At ito nga mga hayop na ito, i-describe sa mula verse 4 hanggang verse 7, na yung number 1 is lion, tapos yung pangalawa ay oso o yung bear, pangatlo ay yung leopard, at yung pang-apat po ay dinescribe bilang terrifying and dreadful and exceedingly strong beast na ito. Kumbaga, hindi ma-describe ni Daniel kung ano siguro nung time niya wala pang hayop na kagaya nung nakita niya sa vision. Pero yung unang tatlo, at least kamukha ng leon, oso, at leopard. At mismo sa interpretation po, mismo ni Daniel, dito po sa verse 17, ay sinasabi ho sa atin na itong 4 na hayop na ito ay nagre-represent sa 4 na hari na babangon o kaharian na babangon sa ibabaw ng lupa. At ito nga po ay world empire, no? Ayon nga po sa standard interpretation, halos lahat nagkakaisa po, Catholic and Protestants. Na itong 4 na kaharian nito ay walang iba kundi una yung Babylonia, sumunod ay ang Medo-Persia, at sumunod sa Medo-Persia ay ang kaharian ng Greece, at sumunod sa kaharian ng Greece ay walang iba kundi ang Rome o yung Roma, the Roman Empire, kung saan ang Panginoong Jesucristo nung siya'y ipanganak ni Maria at sa kanyang pangangaral ay andun siya under sa Roman Empire, the fourth beast. Ngayon, ayon sa pangitain pa ni Daniel, Sister Sheila, dito tayo magpo-focus sa Rome, yung fourth beast, no? Kasi dito natin matetrace kung paano nagsimula yung Sunday, actually. Okay. Hindi tayo titingin sa ibang bansa. Meron kasi nagsasabi na ang Sunday keeping ay nagsimula sa Jerusalem. Pero ito pong prophecy na ito ni Daniel, makakatulong sa atin, tiyak, maliwanag, kung atin lamang pong susundin ang sinasabi ng Biblia, wala akong pagdududa na magsisimula ang pagpapalit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Roma, Iglesia ng Roma. So, paano natin nalaman? Okay, mag-focus tayo dito sa fourth beast ayon sa description ni Daniel. Kung ating babasahin, Sister Sheila, ang Daniel chapter 7, verse 23 hanggang 25, ang ganito ang description. Ganito ang sabi niya, ang ika-4 na hayop ay magiging ika-4 na kaharian sa ibabaw ng lupa, na magiging kaiba sa lahat ng kaharian, at sasakmalin ang buong lupa at yuyurakan at pagluluray-lurayin. At tungkol sa mga 10 sungay mula sa kahariang ito ay 10 hari na babangon at isa'y babangong kasunod nila at sila'y magiging kaiba kaysa mga una at kanyang ibabagsak ay 3 hari. At siya'y magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan at lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. At sina'y mga bibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon at kalahati ng isang panahon. Kung mapapansin natin mga kaibigan, ayon sa description mismo ni Daniel sa chapter 7, yung ika-4 na hayop na ito, which is the kingdom of Rome, no? Ay anong description niya? Meron daw siyang 10 sungay. Nakita niyo yung beast na ika-4 na 10 sungay. At mula doon sa 10 sungay na yon ay merong lumitaw na isang maliit na sungay. Okay? At itong maliit na sungay na ito, Sister Sheila, meron siyang kapangyarihan. Meron siyang tinatawag na ibabagsak na 3 kaharian. Itong maliit na sungay na ito, no? At sabi nga ibabagsak niya 3 hari. Okay? Ngayon, ito ngayon ang isa sa mga activities. Ayon sa mga understanding ng mga Bible students, kahit na yung mga early Protestant reformers, Sister Sheila, itong maliit na sungay na ito ay isang religious entity. Isa itong religious organization. Isa itong religious system. Kaya nga ang sabi ng talata, siya ay kaiba kaysa dun sa mga unang kaharian. Kasi yung mga unang kaharian ay merely secular kingdom. Pero itong maliit na sungay na bumangon sa Roma, after ng fourth beast na ito, sa description niya, mayroong babangon na maliit na sungay mula din sa Roma, isang religious system, ay meron siyang gagawin Uulitin natin yung nasa verse 25, na ang sabi ron, Sister Sheila, ay kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Ngayon, kung ito ay naniniwala tayo na ang Biblia ay salita ng Diyos at ang Diyos ay hindi pwedeng magkamali at ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling,
kung naniniwala po tayo ni si Daniel ay inspired by God na propeta na sa pamamagitan niya ay ipinasulat ng Diyos ang kanyang mensahe, kung ano ang mangyayari sa huling araw, ay dapat atin pong tanggapin kung ano ang sinasabi nito at magiging katuparan nito. Ano ho? Ang sabi nga po, merong isang kapangyarihan na maliit. Actually, ito nga kung tawagin ngayon, Sister Sheila, ay ito'y Antikristo na manggagaling sa Roma. Wala naman no doubt eh. Tinukoy kasi yung pinanggalingan ng sungay na ito. Sisikapin niyang baguhin ang kautusan. Ngayon, merong description sa New Testament, Sister Sheila. Alam mo ba na si Apostol Pablo, inspired by the Holy Spirit, dinescribe niya kung sino itong kapangyarihan na ito. Basahin natin ito, ikalawang Thessalonica chapter 2, verse 3 and 4. Huwag kayong padaya kanino man sa anumang paraan, sapagkat ito'y hindi darating, maliban nang dumating muna ang pagtatalukas at mahayag ang taong makasalanan, ang anak ng kapahamakan, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat ng tinatawag na Diyos o sinasamba. Ano pat, siya'y naupo sa templo ng Diyos, na siya'y nagtatanyag ng kanyang sarili na tulad ng Diyos. Yung description ng Antikristong ito, isang religious system mula sa Roma, na magtatangkang baguhin ang kautusan. Ayon naman sa description ni Pablo, mas maganda. Sabi nga niya, bago daw dumating ang si Jesucristo, no, sa kanyang ikalawang pagparito, ay meron munang magaganap na pagtalikod. Sa English translation ito, Sister Sheila, ay apostasy, pagtalikod or pagrebelde sa Diyos. Ang tawag dito sa kapangyarihan nito na kung tawagin ay taliwakas o apostate, ay isang taong makasalanan. Kung mapapansin nyo, singular siya, no? At anak ng kapahamakan. Na ano ang kanyang claim? Sabing ganun sa verse 4, no? Sasalansangin niya at siya'y nagmamataas laban sa tinatawag na Diyos o sinasamba. Correct. So nagkiklaim siya na ano? Ang sabi pa rito, siya'y nauupo sa templo ng Diyos na kanya itatanyag ang kanyang sarili na tulad sa Diyos. So, kung ihambing natin sa description ni Daniel, ay wala hong ibang tinutukoy talaga ito, kundi ito isang religious entity o religious system na manggagaling sa Roma, mga kapatid, mga kaibigan. Ang matindi nito, kung makikita mo, Sister Sheila, in harmony, doon sa sinabi ni Daniel, sisikapin niyang baguhin ang panahon at ang kautusan. Kung atin pong iisipin, mga kaibigan, sino lamang ba ang pwedeng magbago ng kautusan ng Diyos? Tao ba o Diyos? Di ba Diyos lamang? Correct. Pero wala ho tayong nakikita sa Bible na ang Diyos mismo ay sinikap niyang baguhin ang kautusan niya. Kasi pag ginawa niya yon, ibig sabihin, pag binago, nagkamali ang Diyos. Correct. Ang Diyos kailanman hindi pwedeng magkamali. At pagka sinabing binago ng Diyos ang kanyang kautusan, ay baka nag-contradict ang Diyos. At kailanman hindi pwedeng mag-contradict ang Diyos. Kaya kung meron mang itong sistema na ito, na religious system na ito na galing sa Roma, sinasabi na siya ay kanya tinatanag ang kanyang sarili na tulad sa Diyos at siya ay nauupo sa templo ng Diyos. Alam mo ba, mga kaibigan, mga kapatid, pagka sinabing templo ng Diyos, di ba sa Bible, tayo ay templo ng Diyos. Ang iglesia, templo ng Diyos. The Christian church is the temple of God. So lumalabas na itong kapangyarihan na ito, siya ay itatanyag niya, itataas niya ang kanyang sarili at uupo siya sa trono na parang sasabihin niya, ako ang pinuno na pinakamataas dito sa Christian Church. Temple of God Siya iupo doon. Kaya po, dito, napakaliwanag ho talaga ng Bible. Kaya I thank God sapagkat kung walang Bible, siguro lahat tayo maliligaw. Hindi natin alam na tayo pala ay inililigaw na ng kaaway. Kaya ngayon, since ang ating pinaka-sentro at ng focus dito, Sister Sheila, ay tungkol sa pagbabago from Sabbath to Sunday, no? Itinetrace natin. Nagsimula tayo sa Bible kasi with due respect to the Word of God, naniniwala tayo na lahat ng mga nangyayari dito ay aware ang Panginoon. Correct. At kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, hindi kanya pababayaan na makita mo ang liwanag na bago pa man mangyari yun, sinabi na sa prophecy, na magkakaroon ng pagbabago. May warning, di ba? Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya ngayon, since merong binabanggit ang Panginoon na sinabi niya na merong kapangyarihan na manggagaling sa Roma, ito'y religious entity, na sisikaping baguhin ang kautusan ng Diyos, ay naniniwala po kami na ito'y natupad. No, Sister Sheila? Correct. Kasi hindi pwede magkamali ang Diyos. Ngayon, sa kasaysayan po ng tinatawag nating relihiyon, ay meron bang kapangyarihang relihiyoso na nagkiklaim na
meron siyang authority o kapangyarihan na baguhin ang utos ng Diyos. Sa buong lahat ng relihiyon, lahat na natin, Christianity at yung tinatawag natin world religions. Meron ba dito sa mga world religions na ito, ayon sa history, na nagkiklaim na siya lamang ang mayroong kapangyarihang mag-change ng kautusan ng Diyos? Kung meron po, ibig sabihin talagang matutupad ang hula. At talagang meron, Sister Sheila. At ito po ay mababasa natin mismo dito sa isang referensya na isinulat na kung tawagin ay Prompta Bibliotheca, no? Na sinulat ni Lucius Ferraris na doon sa article 2 na kung tawagin ay Papa. Pakibasa mo nga, Sister Sheila. The Pope is so great authority and power that he can modify, explain, or interpret even divine laws. The Pope can modify divine law since his power is not of man but of God, and he acts as vicegerent of God upon earth. Ayan po, binasa lamang po natin ang referensya. Wala ho tayong iniimbento, wala hong haka-haka, bawal po yung magsinungaling sa Panginoon. So, ipinasulat sa atin ang mismong ni Lucius Ferraris, no? Sinasabi niya, at ito naman ang inaamin din ng mga Katoliko, the Pope is of great authority daw, Sister Sheila. Correct. At meron siyang kapangyarihan, the Pope can modify divine law since his power is not of man but of God, and he acts as vicegerent of God or agent ng Panginoon. Hindi ba parang it rings a bell dun sa binasa natin kanina sa Thessalonians, no? Yung sinabi ni Paul na darating ang kapangyarihan bago muna dumating si Jesus for the second coming. Meron kapangyarihan na babangon na ito ipagtaliwakas, pero ang feeling niya, mataas siya. Nagmamataas laban sa tinatawag na Diyos. Uupo sa templo ng Diyos o sa Christianity at itatanyag ang kanyang sarili tulad sa Diyos. Dito sa sinabi ni Lucius Ferraris, tungkol sa description ng Pope, ay parang wala na akong makitang iba na iba pang excuse para hindi tumukoy ito doon sa sinutukoy niya na Pope. Ano? So, kung sinasabi sa kasaysayan na pag-aralan pa natin, Sister Sheila, na wala ako kasi nakita ng ibang religious system sa buong mundo na nag-claim, kagaya ng pag-claim ng Pope. Di ba, Sister Sheila? Mga Protestante hindi. Yung mga, wala eh. Sa mga nababasa ko, wala pa ako nababasa maliban sa Pope na nagki-claim talaga. At yan talaga, kasi nga ang kanyang kapangyarihan hindi raw sa tao, kundi sa Diyos. Ngayon, since natukoy na natin, no, bagaman marami pa tayong babasahing referensya, umpisa pa lang to, natukoy na natin na ang religious power, at tingnan natin, tandaan natin mga kaibigan, ang Pope, alam natin kung ang kanyang seat of power or government ay walang iba kundi sa Rome. Di ba? At yung sinasabi ng prophecy ni Daniel, ang kapangyarihan na ito na mag-change ng law galing sa Rome. Nakita niyo mga kaibigan? Kaya po yung sinasabi rito ni Daniel na manggagaling sa Rome, itong little horn na mag-change ng kautusan ng Diyos, ay talagang tiyak ako na walang ibang tinutukoy, kundi ito nga pong kapangyarihan o yung tinatawag nating papal system o the papacy. Hindi ho individual na taon tinutukoy natin dito, Sister Sheila, but it is a system. Ngayon, kung ang Papa daw ay may kapangyarihan na baguhin ang kautusan, anong particular na bahagi ng kautusan ang binago ng Papa? Yan ang magandang tanong natin ngayon, Sister Sheila. Para matumbok natin kung natupad ba yung sinabi ng Panginoon kay Daniel na mayroong babaguhin. So, anong part ng law ang kanyang babaguhin? Sige, pakibasa nga natin itong nasa yung sinulat ni Philip Schaff, no? The Creeds of Christendom sa volume 3, page 64. They, the Catholics, allege the change of the Sabbath into the Lord's Day. Contrary as it seemed, the Decalogue, and they have no example more in their mouths than the change of the Sabbath. They will needs have the church power to be very great because it has dispensed with the precepts of the Decalogue. Okay, ito po ay ayon mismo sa sinipin ni Philip Schaff. Na si Philip Schaff sa Creeds of Christendom, siya standard authority yan na both Protestant and Catholics when it comes to history ng Christian Church, Philip Schaff. Now, ang sabi niya, the Catholics, no, ang tinutukoy niya, allege the change of the Sabbath into the Lord's Day. Ito yung binago nila, no, contrary to as it seemed to the Decalogue. Sabi nga, ang laman daw lagi ng kanilang bibig
ay yung may kinalaman sa claim nila na they changed the Sabbath. Kasi just to prove their power. Kasi nga, yun kailangan nila, yung claim na yun, to prove their power that they are very great. So, naalala mo yung sinabi doon ni Pablo na itataas ang kanyang sarili, no? Na gagaya ng Diyos. Kaya, kung meron daw kautusan na binago, na pinagmamalaki daw ng mga Iglesia Katolika, ay walang iba kundi yung pagpapalit ng Sabado tungo sa Linggo. Meron naman sinasabi rito ang isang historian na si Samuel Bell doon sa aklat na History of the Christian Church na isinulat na pinablish noong 1873 sa page 415 hanggang 28. The Roman Catholic Church reversed the fourth commandment by doing away with the Sabbath of God's Word and instituting Sunday as a holiday. Ayan. So, another historical book na naman na ang ganda ng pagkakadescribe na the Catholic Church reversed the fourth commandment by doing away the Sabbath of the Lord at in-institute niya yung Sunday as holiday. Talagang dito natin makikita na talagang totoo pala ang salita ng Diyos. Kaya nga po isinulat ng Diyos ang Bible to prove that this is really the Word of God. 2/3 ng Bible, both Old and New Testament, ay prophecy, mga kaibigan. Kasi nga po, ito ang fingerprint ng Panginoon to prove that the Bible is truly the Word of God. Reliable po siya. Kaya hindi pwedeng hindi matupad yung sinabi ni Daniel na merong isang religious system mula sa Roma na babaguhin ang kautusan. At ito na nga, yung binabasa natin, hindi naman nila kino-quote yung Daniel. Correct. Pero sinasabi nila, dinidescribe nila kung ano yung nakita talaga nila nangyayari sa kasaysayan na ang papacy, the papal system, no, at yung Roman Catholic Church as a religion, ay talagang sila ay umaamin that they changed the Sabbath into the Lord's Day. In fact, ang tanong ngayon natin is, mismo ba ang mga Pope ay na-acknowledge ba nila yung tinatawag na pagbabago ng Sabbath? Meron akong babasahin dito, Sister Sheila, na ito ay isang katikismo. Actually, ito yung tinatawag na Catechism of the Council of Trent. Mismo ito ay authoritative Roman Catholic reference. Sabi rito, the Catechismus Romanus was commanded by the Council of Trent. Ang Council of Trent, for your information, konting background mga kaibigan, ito po yung konsilyo na ibinuo ng Iglesia Katolika noong 16th century bilang pansagot, counter-reformation. Pangsagot sa mga Protestant reformers kagaya nila Martin Luther. Sagutin yung kanilang mga batikos laban sa teachings ng Catholic Church. So gumawa sila ng katekismo in answer to that. So it is apologetic. So yung the Catechismus Romanus was commanded by the Council of Trent and published by the Vatican Press by order of Pope Pius V in 1566. This Catechism of Priests says, it pleased the Church of God that the religious celebration of the Sabbath day should be transferred to the Lord's Day. Yun ang claim nila, na ang Diyos daw ay lubusang nalulwalhati, natutuwa ng palitan yung Sabbath day into the Lord's Day. Pero logically speaking, parang sinabi na nila nagkamali ang Diyos. Ba't kailangan palitan kasi ito? Samantalang remember, diniscuss natin last time, na ito'y ginawa ng Diyos since creation, wala pang kasalanan eh. Okay? So, meron pa ba tayong patutuon na ina-acknowledge mismo rin ng mga Pope na sila'y nag-change na para sa ganun ay hindi nila sasabihin, lalo ng mga listeners natin, na chismis lang ito, no? Basahin natin itong nasa catechism, a doctrinal catechism sa page 174 na isinulat ni Stephen Keenan. Sister Sheila, ito'y question and answer. Question. Have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precepts? Answer. Had she not such power, she could not have done that, in which all modern religionists agree with her. Yan. She could have substituted the observance of the Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day. A change for which there is no scriptural authority. Yan, di ba? Napakaliwanag naman mga kaibigan. Meron ba daw way para i-prove ng Iglesia Katolika ay may kapangyarihan na magtatag, magtayo, magpasimula ng festival? Yes. Kasi kung wala siyang ganong kapangyarihan, paano niya nagawa daw na ilipat yung pagsamba sa araw ng Sabado tungo sa Linggo kung wala siyang ganong kapangyarihan? Na ang pagbabagong ito'y walang authority from the Scriptures. Wala sa Biblia. Kaya nga nalulungkot ako, Sister Sheila, dun sa mga ibang mga Bible students na hindi naman Katoliko na kiniklaim nila nasa Bible ang Sunday. Pero kung sana malaman lamang nila ito, na mabuti pa yung mga Katoliko, they admit na wala sa Bible ito. No? Ngayon, meron din dito sinasabi na ito actually
sinulat ni James Cardinal Gibbons. Si James Cardinal Gibbons ay isang American cardinal na talagang kilalang-kilala noong mga panahon ng mga time na yun, na siya talaga ay mataas ang pagtingin at paggalang ng mga Katoliko. Meron siyang sinulat, ito yung official organ ng Cardinal Gibbons, kung tawagin ay The Catholic Mirror, sinulat noong September 23, 1893. Ang sabi ay ganito: The Catholic Church, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ano po ang kanyang claim? Ang Iglesia Katolika po, dahil sa kanyang bahagi ng kanyang makadiyos na misyon, pinalitan niya ang Sabado tungo sa Linggo. In fact, meron nga po ritong personal letter ni James Cardinal Gibbon. Ito'y may autograph pa niya. Ito'y may tanong at sagot din. Number 1, is Saturday the seventh day according to the Bible and the Ten Commandments? I answer yes, sabi ni James Cardinal Gibbon. Number 2, is Sunday the first day of the week, and did the church change the seventh day, Saturday for Sunday the first day? I answer yes. Number 3, did Christ change the day? I answer no. Faithfully yours, James Cardinal Gibbon. Yung kanyang autograph. Ito ay isang maliwanag na patutuo sa atin, mga kaibigan, na talagang mas hanga ako sa mga ganitong mga otoridad, no? Na they are objective in their faith, kahit alam nila na parang nakakabigla sa mga tao, pero they admit it na talagang totoo naman, kasi yun ang sinasabi ng Bible, na talagang walang authority from the Bible yung pag-change ng Sabbath to Sunday. So they admit the responsibility na sila ang nag-change nito, the Catholic Church. Kaya nga po, sabi rito ni Peter Gehrman, no, ito yung The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, no, 1946 edition. Sa page 50, ay ganito, question and answer din, Sister Sheila. Question, which is the Sabbath day? Yan. Answer, Saturday is the Sabbath day. Another question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Sabbath to Sunday. Imagine. So, ito'y another pag-admit na naman ng kapangyarihan ng Iglesia Katolika. Si Peter Gehrman ay nakatanggap ng tinatawag na apostolic blessing mula kay Pope Pius X dahil sa sinulat niya ito at ginawa niya noong January 25, 1910. So, ito'y mga ebidensya na nagpapatunay na talagang natupad yung propesiya na mula sa kapangyarihan ng Roma, manggagaling yung religious entity na ito para baguhin ang utos ng Diyos. Ngayon, inaamin din ba ng mga ibang authorities na mga Catholic aside sa Pope na ang paglilipat mula Sabado na pagsamba tungo sa Linggo ay wala sa Biblia? Ito po, mababasa ho natin mismo. Yung nabanggit natin si James Cardinal Gibbon, Sister Sheila, doon sa aklat na The Faith of Our Fathers, page 72-73. Sabi niya, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Lalong tumataas ang aking respeto dito kay James Cardinal Gibbons, no? Kahit sabihin na natin siya ay Cardinal Katoliko, pero talagang malinaw siya mag-explain. Napakalinaw niya magsalita. Nasabi niya, basahin mo man ang Biblia mula Genesis to Revelation, wala kang makikita na single line o isang linya na mag-authorize na pinabanal na ang linggo. Bagkus, kung babasahin daw natin ang Bible, ang pinabanal ay Sabado, na kung saan hindi naman natin daw pinababanal. No? Meron naman dito si Martin J. Scott, no? Ito ay isang aklat na pinamagatang Things Catholics Are Asked About, sa page 136. Sabi rito, now the church instituted by God's authority Sunday as the day of worship. The same church, by the same divine authority, taught the doctrine of purgatory long before the Bible was made. We have therefore the same authority for purgatory as we have for Sunday. Kita niyo, mga kaibigan, ha? Sabi ng ni Martin J. Scott, no, isang otoridad katoliko, sabi niya, yung Iglesia Katolika, by the same divine authority, sila din yung nagturo ng doktrina ng purgatorio na wala naman sa Bible. Ngayon, sabi ngayon niya, bago gawin ang Biblia, bago mabuo ang Bible, kasi they claim that sila ang nag-collect ng Bible. So bago pa daw mabuo ang Bible natin, tinuro na nila yung doctrine ng purgatory. So wala sa Bible yan. Sabi niya, we have therefore the same authority for purgatory as we have for Sunday.
Kaya yung mga Sunday keepers, kagaya ng mga Protestants, no, na sinasabi nila sa Bible yung Sunday, na wala naman talaga, dapat paniwalaan nyo rin purgatory. Correct. Kasi, yung palang authority ng teachings ng purgatory at ng Sunday, pareho lang. Wala sa Biblia pareho. Kaya ang mga Protestants dito ay inconsistent. At least ang Catholic, consistent. Ang mga Protestant na nagkiklaim na Biblia and Bible alone, tapos they fight for yung pinaglalaban nila na totoo daw na kailangan worship ay Sunday. Ang totoo niyan, inconsistent po kayo. No? Yung purgatory, dapat tanggapin nyo, pero hindi dinatanggap ng Protestant ang purgatory kasi wala doon sa Bible. Ba't ang Sunday? Wala din. Ayan, ano ho. Ngayon, ito pa, ito maganda, Sister Sheila. Meron akong babasahin dito. Ito yung medyo latest, 1995 ito. Lumabas noong May 21, 1995. Kung tawagin ay The Catholic Sentinel, sa pastor's page no, ng St. Catherine's Catholic Church sa Michigan. Alam mo, ang maganda sinasabi rito. Pakinggan niyo mga kaibigan. Perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did, happened in the first century. The holiday, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday. The day of the Lord, Dies Dominica, was chosen not from any directions noted in the scriptures, but from the church's sense of its own power. The day of resurrection, the day of Pentecost, 50 days later, came on the first day of the week. So this would be the new Sabbath, sabi nila. People, ito pakinggan niyo mga kaibigan, people who think that the scriptures should be the sole authority should logically become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Ang ganda ng sinabi niya. Dinidescribe na kakalabot talaga to. Yung mga tao daw na iniisip nila na tanging Biblia lamang ang kanilang solong authority, na tanging ito lang authority ng basis ng ating teachings, walang tradition, walang outside source, kundi Bible lang, magiging logically, you will become Seventh-day Adventist and keep Saturday holy. Bakit po niya nasabi yun? Sinabi niya ito to illustrate the fact na talagang ang Sunday keeping ay hindi ho mula sa Biblia, kundi ito'y imbento at doktrina ng Iglesia Katolika na pinagmamalaki na mga Protestants na ilan na ito ay nasa Biblia. Kaya nga, ang tanong ngayon natin, Sister Sheila, yung mga Protestante ba mismo, ng mga writers, mga authority, ina-acknowledge din ba nila? Baka Catholic lang. Kasi may mga iba nagkiklaim. Sabi nila, Katoliko lang naman may sabi niyan. Hindi totoo yan. Siyempre, they claim it dahil sila they want to prove that they are the true religion. At may power sila. May power sila, so they claim it. Pero alam nyo, hindi ganon. Kasi may mga ilang Protestant authorities tayo na i-quote dito na sinasabi nila, inaamin nila, ganon, tama yun, na wala sa Bible on Sunday. For example, dito, Sister Sheila, sinulat ni Jeremy Taylor. Siya po ay isang Church of England, no? Authority na isinulat niya ito noong 1850. Anong sabi niya? The Lord's Day was merely of ecclesiastical institution. Yun. It was not introduced by virtue of the fourth commandment. Ano sabi ni Jeremy Taylor, Church of England, Protestant po ito? The Lord's Day was merely of ecclesiastical institution. Okay? It was not introduced by the virtue of fourth commandment. Pag sinabi natin ecclesiastical institution, ito'y ginawa at binuulang ng iglesia. Ecclesiastical. Kaya nga po, Sister Sheila, pumasok tuloy sa isip ko yung issue tungkol sa women's ordination as pastor and elders. May mga nagsasabi, dun sa mga pro, no? Yung mga pro, sinasabi nila, hindi dapat pagdebatihan sa Bible kung may basis ba sa Bible ang women's ordination as pastor kasi wala sa Bible yan. It is an ecclesiastical institution. Kaya pwede daw ordinahan ang mga babae. So, in the same line of argument, dapat tanggapin nyo rin yung Sunday keeping. Kasi may mga Seventh-day Adventist na ganyan, pro-women, it is an ecclesiastical institution daw, yung women ordination. Di raw. O, tanggapin nyo yung Sunday keeping. Kasi yun din talaga ang talagang authority ng Sunday, no? Worship is ecclesiastical, hindi biblical. Yan ang magiging problema. Ito ngayon ang next question natin. Okay? How did the change in the observance of days comes about? Ito, konting history tayo mga kaibigan. No? Nakita natin, pinakita lang natin sa ating mga kaibigan at mga tagapakinig na ito'y part ng prophecy. Ano man ang dahilan kung anong pagbabago, kailan nagbago, ang importante, totoo ang Biblia, natupad ang propesya sa Daniel 7:25, na ang isang authority, religious authority from Rome, ang babangon para palitan ito. Though, itong changes na ito, Sister Sheila, hindi nangyari ng overnight. Meron naganap na gradual change or gradual transference. In fact, sabi nga ni F.W. Farrar sa The Voice from Sinai sa page 167, the Christian Church
made no formal but a gradual and almost unconscious transference of one day to the another. So gradual na halos hindi daw naramdaman at hindi naisip na ito'y bigla na lang dumating. In fact, sabi nga ni Lyman Coleman sa kanyang libro, isa siyang historian, no? Ancient Christianity Exemplified sa chapter 26, section 2, Sister Sheila. Anong sabi niya? Down even to the 5th century, the observance of the Jewish Sabbath was continued in the Christian church, but with a rigor and solemnity gradually diminishing until it was wholly discontinued. Inaamin mismo ng mga historians na hindi nawala yung Sabbath during the time of Apostle. Nagpatuloy ito until the 5th century. Kasi nabanggit na nga natin, hindi naman during the 1st century, 2nd century. Until 4th century lang na talagang inalis na yung Sabbath, pinalitan ng Sunday. Pero between 1st and 5th century, pareho yung pinangingilin, no? Yung Sabbath, after that, yung first day of the week. Ngayon, si Sozomen ay isang historian, no? Sa kanyang aklat na Ecclesiastical History, sa Book 7, Chapter 19, ay sinabi rin niya ang ganito. The people of Constantinople and almost everywhere assemble together on the Sabbath as well as on the first day of the week, which custom is never observed at Rome at Alexandria. So, sinasabi rito ng historian na si Sozomen, no? Siya ay 5th century historian. Na sabi niya, yung the people, yung mga Christians during the time, lalo na sa eastern part, no, sa Constantinople, they assembled together on the Sabbath as well on the first day of the week, na ang hindi lang nag-o-observe nito ay ang Roma at Alexandria. Kaya malaking part actually, Sister Sheila, ng Rome, kasi yung Rome, kung babasahin yung Romans 11:13, ay karamihan dyan Gentiles. Nung dumami na yung mga Gentiles, no, bagaman mayroong mga God-fearing Gentiles na dati nang naaaralan sa Judaism, dumadalo sa sinagoga, pagka sila nakasamba ng Sabado, kahit sila Gentiles, ay after Sabbath, they worship naman Sunday. Pero yung mga Gentiles na walang background sa Judaism, galing talaga sa paganism, at talagang meron yan during the time ni Paul, wala silang background sa Sabbath. Ano? Wala silang experience. Bigla sila na-convert kay Jesus Christ, naging Christian sila. So, sila yung dumami din sa church. Dumami. Sila, hindi na sumasamba ng Sabado, diretso lang sila linggo. Kasi wala silang background dyan eh. Ang problema ngayon, dito sa Rome, dumami yung ganong klase, yung pangalawa. Kaya nga, merong mga pag-aaral, kagaya nga ng ilang mga scholars, sinasabi nila, na itong pagdami na ito, ay nagkaroon ng tinatawag na parang since hindi naman nila feel yung Sabbath, mas feel nila yung Sunday, majority mas pinili ito, lalo na nung nagkaroon ng tinatawag na anti-Jewish sentiment, kaguluhan between the Roman Empire and the Jews. Nung panahon ni Emperor Hadrian, noong 135, binanya talaga yung religion ng Judaism, mga kaibigan. So para hindi madama yung mga Christians, ang ginawa nila, they separate the day of worship. So sabi nila, mas convenient itong Sunday, lalo na sa mga pagans kasi they worship sun actually. Sumasamba sila sa araw. Si Constantine ay Sunday worshiper yan. So sa kanila, hindi mahirap mag-adjust ng Sunday. Kaya madali, ito yung mga factor kung bakit nangyari. Mapabasa ba natin sa history yan? Yes. Yung Sunday, paano nagsimula ang Sunday, paano nag-originate, ito po ay voluntary celebration ng mga Christians noon. No, hindi nga kasi utos ng Bible. How do we know? Sabi rito ng isang historian, si Augustus Neander, The History of the Christian Religion and Church, no? Sa page 186, pakinggan nyo. Opposition to Judaism introduced the particular festival of Sunday very early. Indeed, into the place of the Sabbath. The festival of Sunday, like all other festivals, was always only a human ordinance. And it was far from the intentions of the apostles to establish a divine command. In this respect, far from them and from the early apostolic church to transfer the laws of the Sabbath to Sunday. Perhaps at the end of the 2nd century, a false application of this kind had begun to take place. For men appear by that time to have considered laboring on Sunday as a sin. Isang historian. Objective ang kanyang research. Sabi niya, may factor talaga yung opposition to Judaism kung bakit na-introduce ang Sunday festival. No? Nagkaroon ng anti-Semitism that time, pati yung Gnosticism. So, inaamin talaga nilang mga historians na ito yung human ordinance. Kaya nagkaroon ng pagbabago. Ito pa yung sinasabi naman ng ni Duchesne sa Christian Worship, Its Origin and Evolution sa page 47, Sister Sheila.
The observance of the Sunday was at first supplemental to the Sabbath, to that of the Sabbath. But in proportion as the gulf between the church and the synagogue widened, the Sabbath became less and less important and ended at length in being entirely neglected. Yun. Kaya pala gradual. So may malaking factor yung social, political, and then theological. Kasi nga, sabi nga rito yung observance ng Sunday, supplement siya actually yung Sabbath, magkasama yan eh. Ano? Kaya lang, nung dumating yung time na lumawak yung awayan, yung distinction, yung tinatawag natin discrimination between the church na mas maraming Gentiles na walang background sa Judaism, yung church and the synagogue, which represents the Jews, nagkaroon ng gap. Kaya until nakalimutan na yung tinatawag na Sabbath keeping. Yan. Talaga nasa history po yan. Kaya, ngayon, ang tanong natin, sino ngayon paano kailan nagsimula, Sister Sheila, yung tinatawag na Sunday keeping as a law? Bilang batas na isinama talaga sa batas. Correct. No? Kasi ito yung nagsimula lamang nung 4th century actually, during the time ni Constantine the Great. Sabi nga po ng Encyclopedia Britannica, 11th edition, no, sa article na Sunday, Sister Sheila, sabi rito, the earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is a constitution of Constantine in 321 AD. Enacting that all courts of justice, inhabitants of towns, and workshops were to be at rest on Sunday. Kung tawagin ay venerabili dies solis, with an exemption in favor of those who engage in agricultural labor. So yung first Sunday law na tinatawag, si Constantine talaga yan. At ang lumalabas dito, Sister Sheila, ang Sunday as a substitute for Sabbath, unti-unti nang pumapasok sa church, lalo na nung naging official religion ang Christianity. Sa Rome, lalo't emperor ng si Constantine ay naging Christian, pinagsama niya ang church and state, kaya lalong lumakas ang Sunday. So may mga factor talagang pumapasok na ganyan. Okay? Hindi talaga biblical. May halong politika, may halong personal anti-Semitism. Kaya ano yung sinasabi ng mga 4th century historians, kagaya ni Eusebius? Sabi ni Eusebius, doon sa kanyang aklat na commentary on the Psalms, sinasabi niya doon na, all things whatsoever that it was duty to do on the Sabbath, this we, the church, have transferred to Lord's Day. So nag-reflect doon sa history ni Eusebius na talagang sila lang ang nag-decide, they voluntarily changed to Sunday, no? Kaya, ano ngayon yung tinatawag natin naman na religious Sunday law? Kasi yung ecclesiastical Sunday law. Yung kay Constantine kasi, kung tawagin yan, blue laws or yung tinatawag na civil law itong Sunday law. Pero dumating yung time, lumakas na yung dami ng impluensya ng Sunday keeper. Ito na, pumasok na yung tinatawag na Church of Laodicea sa Asia Minor. Dito nagsimula yung tinatawag na batas talaga, isinabatas as ecclesiastical law na bawal kang mangili ng araw ng Sabado, kundi linggo lang ang iyong i-observe. Dito po sa Canon 29, ng tinatawag nating the Council of Laodicea, sinasabi rito, Christians shall not Judaize be idle on Saturday or Sabato, sabi sa Latin, but shall work on that day. But the Lord's Day they shall especially honor, and as being Christians shall, if possible, do not work on that day. If however they are found Judaizing, they shall be shut anathema from Christ. Yan po, ayon sa History of the Council of the Church, no? Sa page 316. Nung Canon 39 ng Council of Laodicea, doon talaga sinabatas sa Iglesia, na ito sa eastern part, no? Sa Asia Minor, na talagang hindi talaga dapat mangilin ang mga Kristiyano ng araw ng Sabado. No? Iyan po ang paunti-unting gradual change na nangyari. Kaya ano ngayon ang sinasabi ng mga Catholics at Protestants, no? Sa mga Protestant na Sunday keeper? Kasi may mga Protestant, they still insist na nasa Bible. Pero ang sabi naman ng Catholic, yung sinasabi niyong Sunday, wala sa Bible. Galing sa amin yan. Sabi nga rito ni Albert Smith, the Chancellor of Archdiocese of Baltimore, no? Sabi niya, if Protestants would follow the Bible, they should worship on the Sabbath day. In keeping the Sunday, they are following a law of the Catholic Church. Kita niyo, liwanag ano? Kung ang mga Protestants ay tunay na sumusunod sa Bible, dapat they worship God on Sabbath day. Pero dahil ang kinikip nila at ang worship day nila is Sunday, ang sinusunod nila ay the law of the Catholic Church. Hindi ho Biblia. Kaya mga kaibigan, sa gabing ito, dalawa lang ang choice nyo. The choice ng service and worship. It's either you follow the Lord or you follow the traditions of men. Sabi nga ni
appeal ni Elijah during his time nung ang Israel ay tumalikod sa Panginoon sa unang hari 1821. At si Elias ay lumapit sa buong bayan na nagsabi, hanggang kailan kayong mga aalinlangan sa dalawang isipan? Kung ang Panginoon ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Ngunit kung si Baal ang Diyos, sumunod kayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa maliwanag na ating pinag-usapan, ang araw ng linggo hindi galing sa Biblia. Ito po ay isang Roman Catholic institution at inamin po ng kanilang mga authority, gawa ito ng Papa bilang katuparan ho ng Biblia, Daniel 7:25, na sinubok ng kapangyarihang ito mula sa Roma na baguhin ang kautusan ng Diyos. Kaya pili kayo ngayon, salita ng Diyos o ang tradisyon ng tao. Para sa akin, Sister Sheila, I will follow the Lord. Ikaw? I will follow the Lord. Amen. Kaya po, magandang gabi sa inyong lahat. Ang Back to the Scriptures ay muli pong nagpapaalam pansamantala. Hanggang sa susunod na linggo, tayo po'y mag-aaral muli ng salita ng Diyos. Tayo po'y muna manalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat ng marami po sa napakagandang paksa ngayong gabi. Sana po tulungan niyo po mabuksan ang puso't isip ng aming mga tagapakinig. Alam ko po na mabigat at matalim ang aming pinag-usapan ngayon. Pero Lord, kung minsan kailangan namin ng mapait na gamot para lamang kami gumaling. Okay. Kaya naman Lord, ang truth na ito ay magpalaya sa kanila kung paano kami pinalaya mula sa kasinungalingan. Lahat na ito ay aming dalangin. Papurit pasalamat, binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Back to the Scriptures ay muli pong nagpapaalam at nawa ay magsama-sama tayo sa susunod na linggo sa stasyon din ito. DWBL 1242 kHz. Alas 7 hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sunday. God bless you all. Reveal to me your calling. Cleanse me from my prideful ways. Use me now, I pray. Breathe on me. Power of God, come in and change me. You are all I need. Holy Spirit. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa.